piso lang, hindi makatulog. Grabe. Ibabalik naman mamaya. Oh, ito na yung piso mo. Baka kasi ikayaman mo pa to eh. Oh, ayan oh. Hoy, hindi ko ikayayaman yung piso mo. Oh, ayan yung piso mo oh. Oh, ayan ang piso mo. Grabe, piso lang, hindi makatulog. Kala mo hindi babayaran. Hi mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, pag-uusapan natin yung piso. So, gaano ba kahalaga ang piso, lalo na sa ating mga store owner, sa ating mga sari-sari store owner? So, kung gusto mong malaman, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like and updated sa mga videos na i-share ko. So, ito nga mga kasari, ang topic natin for today is piso. So, gaano ba kahalaga yung piso sa ating mga sari-sari store owner? So, yung kaninang clip na ipinanood ko sa inyo, yun yung mga normally na sinasabing mga customer about sa piso. Kesyo, piso lang, hindi makatulog. Kesyo, piso lang, grabe, kala mo na, ikayayaman, parang ganon. So, ganon yung mga normal na naririnig natin sa mga customer natin kapag kulang sila ng piso, tapos sabihin nila, ibabalik na lang nila. Or kapag kinukuha na natin yung piso, ganon sila pa yung galit. So, gaano ba kahalaga yung piso sa ating mga store owner or sari-sari store? Alam niyo ba mga kasari, sa kanya lang malalaman ang halaga ng piso kapag kayo ay nagne-negosyo na. Lalo na tayong mga store owners, sari-sari store owners na talagang nabubuhay lang sa tubong papiso-piso. So saka lang nila malalaman kapag sila ay nagtayo na mismo ng kanilang sariling negosyo. Super halaga talaga ng piso mga kasari. Alam niyo ba na legit 100% na sobrang halaga ng piso? Dahil kung iisipin yung 100, kung kulang ng piso hindi magiging 100. Lalo na 1,000,000, di ba? Kung kulang ng piso hindi magiging 1,000,000. So ganun kahalaga ang piso sa ating mga store owners. Yung kung bakit. So gusto niyo malaman. So ito na nga. Alam niyo sobrang halaga ng piso. Bakit? Kasi lalo na sa sari-sari store, ang tinutubo lang naman natin is nag-start tayo sa piso, di ba? Sa chichirya nga halos wala na tayong tubuin dyan dahil sobra mahal na yan, 4-5 na yan. Ganon dito sa store namin, yung chichirya is piso pa rin talaga. As in, wala. Pang ano na lang siya, pang palamuti na lang talaga dito sa sari-sari store namin. Kasi ang hirap niya talagang itaas talaga ng 4-5 piso. So alam niyo yun, bilang store owner, bilang sari-sari store owner, sobrang halaga talaga ng piso. Dati, ganon din ako kapag ako ay bumibili sa isang tindahan, tapos kulang yung pambayad ko. So dati mga kasari, nung hindi pa ako nakapagtayo ng sarili kong sari-sari store, ito nga, ganon din ako. Meron din akong slight na momentum na ganon din ako. Kapag nagkukulang ako sa tindahan, sasabihin ko, ibabalik ko na lang, and hindi ko ipagkakailan na talagang hindi ko siya na ibabalik madalas kasi nga syempre kulang ako tapos kailangan ko nang pumunta sa pupuntahan ko like sa work ganyan, so ayun, nakakalimutan ko na siya. So kapag sinisingil na ako ng may-ari ng sari-sari store, iisipin ko yung grabe, piso lang ha, parang ganon, diba? Aminin niyo yan. So minsan rin tayong naging customer, so ganon, pero wag nating i-normalize yung ganon. Na-realize ko nung nagkaroon ako ng sari-sari store, sobrang halaga po talaga ng piso, as in. Kasi yung lalo na sa sari-sari store namin, ang tubo ko lang dito is nagre-range lang ng piso, 2 piso. Kaya pag yung iba, kapag hindi talaga nila ibinibigay yung piso, syempre parang iisipin mo, ano pa yung tinubo ko dun sa item na kinuha niya, di ba? Kaya yung mga ganon, nililista ko yan kung sino yung kulang ng piso. Noon yon, pero this time, ngayon talaga is mahigpit na kami, hindi na kami nagpapakulang ng piso. Yan yung madalas kong naririnig, yung clip na video na yan sa kanina, na yan talaga yung sinasabi nila, pero sa ating mga store owner, kailangan ilabas na lang natin sa tenga natin kasi hindi nila yan maiintindihan dahil nga wala naman silang sari-sari store. Ang alam lang nila is ang piso is wala lang, sobrang liit lang na amount, wala siyang value. Pero sa ating mga negosyante, lalo na sari-sari store, sobrang halaga talaga po ng piso, as in legit 100% yan. Kaya dito mga kasari dati, syempre, first time kong nagbukas ng sari-sari store, bagong bukas siya dito sa lugar namin, tapos hindi pa kami ganun kakilala. So, yun kasi yung normal na talagang ginagawa ng ibang tao eh. Lalo na kapag kulang sila, ibabalik na nila hanggang sa makalimutan na nila.
Usually pa nga, hindi lang piso yan. Minsan 5 piso, 10 hanggang pataas, ganun. Tapos pinaka-worst, utang na, diba, ganun. So, ikaw, na bago ka sa isang lugar, mahihiya ka magsabi na, ay, hindi po kami nagpapakulang, ganyan. Mahihiya kang i-approach sila, kasi baka sabihin naman nila, grabe naman, kabubukas lang, nagpapakita na ng ugali, parang ganun. So, ganun ako dati. Talagang pinapayagan ko sila, kulang sila ng piso, 2 piso. Pero napansin ko, nung kinumpute ko siya, malaki na rin kasi hindi nga nakakapagbalik yung iba, tapos kinumpute ko, sabi ko 20 pesos nawawala. So sayang naman, 'di ba? Kasi kung ang patong ko talaga sa mga paninda ko is nagra-range lang talaga yan ng piso, 2 piso. Unless kung binili ko siya ng mas mahal sa mga alak, syempre papatong tayo ng mga 20% nun. Pero yun nga, grabe, kapag sisingilin mo sila pa talaga yung galit. Kaya ikaw talaga yung mag-a-adjust. Noon ganun ako, pero talagang tinigas ko sa sarili ko na sabi ko hindi na ako magpapakulang. Kasi unang-una, nagkukos yun ng away. Pangalawa, hindi nga sila makaintindi. Pangatlo, akala nila ang sama-sama mo na. Dahil hindi nila mag-gets kasi wala naman silang sari-sari store. So, kung papatulan mo, wag na lang, diba? Kasi magsasiyang ka lang ng oras. Isa pa, lalaki lang ng lalaki, diba? Dahil lang sa piso, lalaki ng lalaki. Mag-aaway pa kayo, diba? So, pangit naman yung ganun. May negosyo ka, kailangan dapat kailangan nandun pa rin yung pakikisama mo sa ibang tao. So, ako talaga, sinanay ko sila na bawal umutang sa tindahan namin. Pangalawa, ayoko rin na nagkukulang. Kaya pag nagkukulang sila, like piso, yung mga bagong tira dito, kasi maraming mga paupahan dito, so yung mga bagong salta, sinasabi ko niya sa kanila na pasensya na po, hindi kami talaga nagkukulang. Kanya lang yung mga bata, pag kulang ng piso, umuwi ka muna, kunin mo na muna yung kulang, kasi ganoon din naman yung babalik ka rin. So, ayun, kinakausap ko sila ng maayos, yung iba hindi makausap ng maayos. Hinahayaan ko na lang, pero yun talaga yung rules and regulation ko dito sa tindahan na bawal umutang at bawal magkulang. So ayun, halos lahat dito is nasanay na ganun. So kapag alam na nila na kulang sila, hindi na sila tumutuloy. Hindi na, ginagawa nila, uwi na lang sila, babalik sila, ganun. So mas okay ako sa ganun kaysa hayaan ko sila sa habit nila na ganun na puro kulang-kulang. Kasi sino bang mag-shoulder nun, diba? Sinong may stress nun? Syempre yung mga store owner. Ang hirap kaya. Naiipon kasi yan, tsaka nasasanay sila. Tsaka wag natin talagang inormalize yung ganong gawain. Kasi tayong mga negosyante, sobrang hirap kumita ng piso. Hindi ka makakapulot sa panahon ngayon ng piso, benching ko ngayon, hindi ka na makapulot So, syempre, diba? Kailangan talaga wag nating inormalize yung ganong gawain. So, kung meron kayong encounter na ganun mga kasari na talagang hindi makaintindi, ganyan, or nasanay na talaga sa store ninyo na ganun yung nangyayari, ngayon pa lang, start na kayo na kausapin nyo sila na talagang i-implement nyo na hindi na pwede yung kulang ng piso, kulang ng 2, kulang ng 5 piso. Kasi sayang talaga. Biruin mo, nagta-travel tayo sa grocery. Sumasakay tayo, di ba? Nagta-transpo tayo. Tapos pagod pa natin. Tapos, syempre, depende yung presyo natin kung magkano natin siya binili. Minsan, katulad sa akin, ang patong ko is 12% lang kapag mababa ko siya binili. Alam niyo yun, sobrang halaga sa atin ng piso. Kasi kapag yung piso na wala sa atin, tapos kinumpute mo yan, di ba? Ang laking kawalan yan sa atin. Tsaka isa pa mga kasari, naisip ko na yan din yung magiging dahilan para bumagsak yung tindahan mo. Sa simpleng piso na yan, kapag hinayaan nyo sila sa habit nila na ganyan. Kasi dyan ay mag-umpisa, kulang ng piso, 2 piso, tapos susunod yan, utang na. So, diba, yan kasi yung mga lason, mga nagiging dahilan kung bakit hindi umaasenso yung isang tindahan sa mga ganung gawain. Kaya dapat simula pa lang, or kung nandyan ka na sa senaryo na yan, putulin mo na, sabihan mo na sila na ito yung aking rules and regulation. Ako hindi ako nahihiya. Sa ngayon hindi na ako nahihiya. Talagang ini-implement ko kung ano yung rules and regulation ko dito. Kasi ako rin yung mahihirapan. Kaya kinakausap ko sila, yung mga sarado yung tenga, ayan, bahala sila. Sila rin naman magdadala niyan. Tsaka ganun din, kung hindi sila bibili sa akin at doon sila bibili sa iba, gagawin din nila yun. Hindi rin sila magtatagal. So, sa awa ng Diyos, lahat ng mga umaway sa akin, dahil nga sa piso niya yan, kulang-kulang na yan. Sa awa ng Diyos, sa akin pa rin naman sila bumibili. So, napaka-importante din na kompleto yung tindahan mo. Kasi kahit anong gawin nila, kahit pumunta pa sila sa ibang tindahan, pero kung kompleto yung tindahan mo, babalik din sila sa iyo. So, yun nga ang tips and advice ko sa inyo mga kasari. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na share ko.